Sa isang maliit na bayan sa probinsya, may isang libingang luma na puno ng misteryo at takot. Sinasabi ng mga matatanda na may mga nilalang na nagbabantay dito at ang mga batang naglaro malapit dito ay nagkaroon ng kakaibang karanasan. Isang gabi, 3 magkakaibigan ang naglakas loob na pumasok sa libingan, ngunit hindi nila inakala ang mga aninong susunod sa kanila. Ano nga ba ang nangyari kay Jomar at Ariel at paano nakaligtas si Nathan sa takot na bumalot sa kanila? Ako po si Jonathan, tawagin niyo na lang akong Nathan. Bata pa ako nung mangyari itong kwento na ito, mga 12 years old. Nakatira kami noon sa isang maliit na bayan sa probinsya. Sa bayan namin, may isang lumang-lumang libingan na nasa gitna ng gubat. Sabi ng mga matatanda, mga Kastila pa raw ang nagmamay-ari ng libingang iyon. Hindi ko alam kung totoo yon o haka-haka lang nila. Pero ang alam ko, sabi ng mama ko, may mga bagay na hindi dapat ginagawa sa libingang yon. Dahil may mga nilalang na nagbabantay doon at hindi nila gusto ang mga taong nakikialam sa lugar nila. Lagi akong binibigyan ng babala ni mama na huwag akong maglalaro sa libingan na iyon. Lagi rin akong binibigyan ni mama ng asin sa bulsa ko para raw proteksyon ko sa mga aswang at kung ano-ano pang nilalang na makakasalubong ko. Isang beses naglalaro kami ng mga kaibigan ko malapit sa libingan. Nagtataguan kami noon. Nakita ko yung isa kong kalaro na si Jomar. Nakayuko siya sa isang puntod. Tapos nung lumapit ako, nakita ko na may kandila sa puntod na yon. Hindi nakasindi yung kandila. Pero nung sinabi ni Jomar na sindihan daw namin yung kandila, bigla na lang itong nagliwanag. Tumakbo kami ni Jomar papalayo. Nakita ko na sumunod din sa amin yung iba naming kalaro. Pagdating namin sa school, kinuwento namin sa teacher namin yung nangyari. Sabi ni ma'am, umiwas daw kami sa libingan na yon. Lalo na kapag gabi. Marami raw kasi ang nagsasabi na may aswang na nagngangalang Tiktik ang nagbabantay sa libingan na yon. Naririnig daw ang Tiktik kapag may bagong libing. Dahil doon daw ito naghuhukay ng bangkay na kakainin niya. Sabi ni ma'am, kapag narinig daw namin yung tunog ng Tiktik, ay tumakbo na kami palayo. Isang beses naglalaro kami ng basketball sa court. Biglang sinabi ni Jomar na, "Nathan, may hamon ako sa'yo." Sabi ko, "Ano yon?" Sabi niya, "Punta tayo sa libingan mamayang gabi. Tingnan natin kung sino sa atin ang tatagal doon." Kinabahan ako sa sinabi niya. Naalala ko yung babala ni ma'am tungkol sa Tiktik. Sabi ko kay Jomar, baka pagalitan kami ng mga magulang namin kapag nalaman nila. Sa totoo lang, gusto ko na ngang umatras kasi parang hindi tama yung gagawin namin. Sabi ni Jomar, kaya nga hindi natin sasabihin sa kanila. Nung gabing yon, hindi ako mapakali. Natatakot ako sa gagawin namin ni Jomar, pero ayokong isipin niya na duwag ako. Kaya kahit na nanginginig na ako sa takot, ay sumama ako sa kanya. 10:00 ng gabi, nagkita kami ni Jomar sa may kalsada. May isa pa siyang kasama, si Ariel. Sabi ni Jomar, sumama raw si Ariel kasi gusto rin niyang patunayan na hindi siya duwag. Bago ako umalis, kumuha ako ng asin sa kusina. Nakita ako ni mama, tinanong niya ako kung saan ako pupunta. Sabi ko, may pupuntahan lang kami ni Jomar. Hindi ko sinabi kay mama yung totoo kasi alam ko na hindi niya ako papayagan. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi na ako pinigilan ni mama. Sabi lang niya, mag-ingat daw ako at huwag kong kakalimutang gamitin yung asin kapag kailangan ko. Pagdating namin sa libingan, madilim na madilim. Nakita ko na nanginginig din si Jomar at Ariel. Pero syempre, ayaw nilang umamin na natatakot sila. Sabi ko kay Jomar, "Oh, anong gagawin natin?" Sabi niya, "Maghiwa-hiwalay tayo. Tapos kung sino ang mauunang bumalik sa umpukan, yun ang talo." Hindi pa kami nakakalayo sa isa't isa nung makita ko yung mga anino na gumagalaw. Para bang may mga taong naglalakad sa dilim pero wala naman talagang tao. Nakakatindig balahibo talaga. Lalo na nung naramdaman kong parang may malamig na hangin na dumaan. Tapos
Narinig ko yung tunog ng tiktik. Parang may kumakaluskos sa mga dahon tapos yung tunog palapit ng palapit. Grabe, parang gusto ko nang mawala sa lugar na yon. Nanggagaling yon sa direksyon ni na Jomar at Ariel. Tumakbo ako palayo pero naalala ko sila. Baka hindi nila narinig yung tunog, kaya bumalik ako. Nakita ko na tumatakbo na rin sila papalapit sa akin. Sabi ni Jomar, "Narinig mo ba yon? Tumakbo na tayo." Nung palabas na kami ng libingan, nakita ko yung mga anino na sumusunod sa amin. Hindi ko na kinaya yung takot ko. Tumigil ako sa pagtakbo, tapos kinuha ko yung asin sa bulsa ko. Sabi ni Jomar, "Anong ginagawa mo? Tara na." Hindi ko siya pinansin. Tinapon ko yung asin sa paligid namin. Tapos tumakbo na kami palabas. Kinabukasan, nalaman namin na si Ariel ay natagpuan ng mga magulang niya kinabukasan ng umaga. Nakahiga raw siya sa bagong hukay. Si Jomar naman hindi na nakita. Parang naglaho na lang siya at si Ariel parang wala siyang maalala sa nangyari. Sobrang nakakatakot isipin na ganun yung naging kapalaran nila. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko yung ginawa namin. Sana nakinig ako kay Mama. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Mama, pero alam ko na kailangan kong magbago. Hindi na ako muling magpapadala sa mga ganitong kalokohan. Nung malaman ko na nawawala siya, hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil ako yung nakaligtas o malulungkot dahil nawala siya. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ko na muling babaliwalain ang mga babala ni Mama. Natutunan ko na minsan yung mga kwento ng matatanda may katotohanan din pala. Sa kwento nating ito, natutunan natin na hindi dapat binabaliwala ang mga babala ng matatanda, lalo na kung tungkol ito sa mga misteryosong lugar. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento dito sa Creepy Pinoy Stories. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat sa mga aninong sumusunod sa dilim.